Huwag mo nabigayan, La. Baka kung saan lang yan itambak ni ate sa mansyon ng Tere. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Mula nung nagdesisyon ka na doon ka titira kay Doc Franco, pinakita mo na rin sa amin na wala kaming kwenta sa'yo. E di wag. Isaksak mo sa baga mo! Bigla lang si Rose. Kaya pumayag ng tumira sa mga Tera. Oo, tunay na ama niya si Dr. Franco, pero hindi ganun kadali ang magpalit ng pamilya, Ising. Alam ko namang malaki na si Rose at kaya na magdesisyon kung saan niya gusto tumira. Pero yung masakit sa loob ko, ipinagpali niya tayo ng ganun-ganun na lang. Dali niyo na sa kwarto ni Roshan. Lola, is she my new tita? Si Joel. Anak namin ni Maxine. Ba't ganyan ka makatingin? Ayusin mo nga. Sampid ka lang. Hindi ko pinagsisiksikan ng sarili ko dito. Inimbitahan ako ng may-ari ng bahay. Kasasadsad pa lang ng talampakan mo dito. Binulabog mo na yung buong pamamahay namin. Dapat yata sa gate pa lang pinagtabuyan na kita eh. Noon pa naman, La, sinasabi na ni ate na pakiramdam niya wala siyang puwang sa pamilya natin. Nakita ko naman yung effort ni nanay pati ni tatay na tratuhin kaming parehas. Pero mas mahirap nga lang kay tatay. Ngayon alam na natin kung bakit. Minahal naman siya ni Crisanto na parang tunay na anak ka. Crisanto, nilagyan ko na siya ng dinigdig na luya sa noo pero hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Rose. Hindi bale, malapit nang kumulo itong tiyak kung may tawa-tawa, makakatulong to. Dapat kasi ituloy yung antibiotic na nireseta ng doktor eh. Crisanto, wala na tayong pambili. Ikaw naman kasi. Kung nagsorry ka sa boss mo, bakit tinanggap ka pa ulit sa trabaho? Leyna, ako yung ginawa ng mali. Nahuli ko na nga eh.
Kung ano-ano kinakanta sa sweldo ko. Gusto mo ako pang humingi ng dispensa? Paano naman ako mamalimos doon? Crisanto, walang-wala na Wala akong pake! Bakit ba kasi naging ganito ang buhay sa Maynila? Kada endo na lang, kailangan magkaroon ng bagong trabaho? At pag natapat ka pa sa parang batong boss, hindi ba ibibigay sa'yo yung sahod mo ng buo? Ang bihirang buhay ito, nakakapagod na! Diyos ko, nanginginig na sa ginawang anak ko, anak. Konting tiis na lang, ha? Titignan ko muna si Amira dun sa loob ng kwarto. Saan ka pupunta? Crisanto! Anak? Okay lang ako, Nay. Kaya kong bahayin mag-isa mga anak ko. Kakayanin niyo ko. Lina, bakit ka umiiyak? Ito yung gamot, oh. Wala ko, iniwan mo na kami. Lina, hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Pasensya ka na, napagtaasan kita ng boses kanina. Sorry, hindi rin ako nakapagpaliwanag kung anong gagawin ko kanina. Nag-iisip kasi ako kung sino pwede ko malapitan. Pinuntahan ko yung mga nakasama ko sa construction. Sina B-Boy, Jerry, si Ato. Inisa-isa ko yung mga bahay nila hanggang sa mabuo ko yung pambili ng gamot ni Rose. Salamat, Crisanto. Nay? Lina? Naisip ko lang, kung papayag kayo, na bumalik na lang tayo sa Makiling. Kasi naalala ko nung huli nating punta ron, masayang-masaya yung mga bata Malinis ang hangin doon. Mapabawasan ang pagiging masakitin ni Rose.